Kung ang ibang mga babae halos isumpa ang kanilang buwanang bisita o menstruation, si Dolly inggit sa kanila. Ano bang feeling nung nire-regla ka? Gustong-gusto ko pong maramdaman yun kasi yung friend ko po sabi niya, sakit-sakit sa puso, nahirap-hirap. Tapos sabi ko, gusto mo i-share mo na lang sa akin. Kasi ako hindi ko naman alam yung pakiramdam na ganyan at gustong-gusto kong malaman kung ano yung pakiramdam. 24 anyos na si Dolly pero hanggang ngayon hindi pa rin dinadatnan. Hindi rin siya tinubuan ng dibdib. Higit sa lahat, wala siyang matres o bahay bata at mga obaryo. Ano ba talaga ako? Hirap na hirap po akong tanggapin kung bakit ba ako ganito, bakit ba ako binuhay, kung ganito lang din naman ako. Kung in-examine natin, lumalabas na meron siyang Ipinanganak na babae pero walang matris at hindi rin tinubuan ng dibdib. Ipinanganak at lumaki si Dolly bilang babae pero pagtuntong niya ng high school, napansin niyang siya'y kakaiba. Yung mga kaklase ko po, may dibdib na, nagsusuot ng bra, tapos ako po, hindi, wala. Apektado pati ang kanyang estilo ng pananamit. Yung struggle ko po sa pagbili ng bra, kailangan ko pong pumili ng makapal. Nilalagyan ko po noon ng tissue or sometimes po yung medyas para po kasi maging pack yung yung dibdib ko. Yung sa mga shirts naman po, mas nagsusuot po ako ng maluluwang para hindi po fit. Kasi po lumalaki din po yung tiyan ko. Nakaramdam ko, hindi bagay sa akin pag malaki ng tiyan ko tapos ang liit ng dibdib ko. So, pinapantay ko po siya. Yun po, nagme-makeup po ako araw-araw para maganda din naman sa tingin ng iba. Dahil sa kanyang kondisyon, tiniis na lang niya ang mga masasakit na salita. Ano ka ba, flat? Ganon, sabi nila po. Tapos hindi, sabi ko, ganyan lang talaga. Tapos sila po kasi nakabras. Ang lakas po talagang mang-asar na, wala kang dede. Yung mga pinsan ko po, sinasabihan nila ako, baka bading ka, baka lalaki ka talaga, baka naging babae ka lang. Ang sakit po kasi, baka nga ganun, baka nga ganito, baka lalaki ako, baka bakla. Tinatanong ko rin siya na sabi ko, hindi ka ba nila pinipintasan? Sabi niya, may pumupuna din ay kuminsan. Sabi niya, hala ka, hindi ka na lang magkakaroon ng asawa o boyfriend. Sabi ko sa kanya, unawain mo na lang, wala ka naman magagawa kasi ganyan ka na. Kaya minabuti niyang ilihim ang kanyang pinagdaraanan. Nakakahiya naman pong ipagsabi sa iba. Kapag kinikwento ko po, gaganon na lang po sila na, bakit ganun? Dumating din po yun sa point na, magpaligaw kaya ako, mag-boyfriend kaya ako. Hindi na ako mag-boyfriend, baka malaman yung sikreto ko, baka hindi rin naman ako tanggapin, baka iwan lang ako, baka saktan lang ako. Halimbawa, may manligaw sa'yo, siyempre hindi ho maiwasan ang alam nila babae ka. Sabi ko sa kanya, ipagtapat mo ka agad na ganun ka para malaman mo kung ano ang feelings ng isang lalaki para sa'yo. Pagkatapos ng high school, namasukang kasambahay. Nung nalaman ng kanyang amo ang kanyang kondisyon, ikinonsulta siya sa isang OB-GYN o doktor para sa mga babae. Tapos na ultrasound po ako doon na po nalaman na wala po akong matres. Nung ini-explain po nung doctor yun sa akin, tsaka dun sa amo ko po, sobrang na-shock po ako. Hindi ko na naintindihan yung sinasabi niya sa akin na parang naluluha na ako, na parang tumigil yung mundo ko. Ang diagnosis kay Dolly, uterine agenesis, congenital disorder kung saan underdeveloped o hindi tumupo ang uterus ng katawan. Dahil wala siyang matres, hindi nagkakaregla si Dolly. Hindi rin siya pwedeng mabuntis dahil wala siyang bahay bata. Wala ring mga obaryo na nagpo-produce ng egg cells na pwedeng ma-fertilize para maging fetus. Wala rin siyang cervix na siyang sumusuporta sa matres. Nung nalaman ko na wala akong matres, sabi ko, hindi ako magkakaanak sa future. Ala, paano na? Sabi ko, ganun po. Kaya nung ini-explain po sa akin, hindi ko na maintindihan. Kasi iniisip ko na po yun. Baka nga dalawa yung kasarian ko. Baka nga lalaki talaga ako, hindi pala ako babae. Sobrang nakakatakot po sa akin. Gayunman, walang duda si Dolly sa kanyang kasarian. Laging kami lang po nun sa chat, yung army po siya, tapos nasa malayo po, naka-duty. Plano ko po nun sa kanya sabihin yung secrets ko kasi po gusto ko din po maging totoo sa magiging boyfriend ko. Tapos nung sinabi ko po yun, bigla na lang po akong nakablock sa Facebook, sa Messenger, tapos yung nakontak ko po, hindi na siya makontak. Ang pangarap niya matupad niya, wala naman kaming magawa kung pinagkaloob ng Diyos sa kanya, yun na. Sana ka kung mabigyan ka ng lunas o magawa ng paraan kasi pangarap mo na magkaroon ng dibdib
o kaya magkaroon siya ng ovary para daw siya magkaanak. Humingi ng tulong si Dali sa aming programa. Naisip ko po na i-message yung Jessica So kasi baka siya po yung makakatulong sa akin na makahanap ng espesyalista po. Gusto ko din pong i-share sa iba na tanggapin natin kung ano tayo, kung anong binigay sa atin ni Lord. Kaya nito lang Biyernes, ipinasuri namin siya sa isa pang OB-GYN. Physical findings natin, nung in-examine natin, lumalabas na wala siyang buhok sa kilikili, wala siyang buhok sa may puwerta niya, tapos yung development ng breast niya wala talaga. And then, but what is nice is, nung in-examine natin yung lumalabas na meron siyang lahat ng makikita sa tunay na babae. So, meron siyang mga labia, minora, majora, meron siyang clitoris, makikita natin na may butas, may daanan. At dahil 2015 pa ang kanyang huling ultrasound results, nagsagawa ulit ng panibagong transrectal ultrasound sa kanya. Dita ko parang naluluha ka. Abo. Kasi parang feeling ko po nakawala talaga ako ng stress. At nagulat si Dali sa lumabas na resulta. Lumalabas sa kanyang transrectal ultrasound na may matres. Kaya lang, ang matres niya ay hindi kasing laki nung matres ng talagang edad ng babae sa 25 years old. Nakita din niya na merong cervix. Ang kanyang cervix at saka matres pareho ang laki. 1:1 ang ratio. Yun ang ratio o yun ang laki at proportion ng matres at saka cervix sa mga baby, infantile. So, isa-sign out ko itong case ng ating patient as infantile uterus and very small ovaries. Ang reproductive organs, unti-unti raw nabubuo kahit nasa sinapupunan pa ang sanggol. Pero sa kaso ni Dali, dahil sa kanyang hormonal problem, na-delay ang development ng mga ito. Nakita din niya sa kanyang ultrasound na merong mga ovaryo. At ang naging problema lang sa ultrasound findings, wala siyang nakitang mga maliliit na itlog doon sa ovaryo. Ngayon na nakita natin na ang kanyang matres is infantile, baby matres. Ang kanyang ovaryo ay maliit. May chance ba siyang magkaanak? Ang una natin gagawin kay Dali is titingnan natin kung pag binigyan natin siya ng hormone na estrogen, progesterone, baka sakaling mag-develop yung kanyang matres. Pag nakita natin na siya ay nagkakaroon ng development, then makikita natin na may chance siya na magka-baby. Gayunman, sa loob ng 3 to 5 years, posible pa raw siyang reglahin at kung tuloy-tuloy lang ang kanyang development, maaari pa rin siyang magbuntis pagtungtong ng 30 anyos. Every now and then, i-ultrasound siya, titingnan natin ang effect ng hormones sa kanya, i-monitor din natin pati kung dumadating ang regla niya, at we will be willing na talagang tulungan si Dali hanggang maabot namin makakaya. Maluha-luha si Dali sa mga bago niyang tuklasan. Sobrang saya po kasi babae talaga ako. Meron siyang mensahe sa mga nanghusga sa kanya noon. Iwasan na lang natin yung man-judge kasi hindi naman lahat perfecto. Wala ka namang karapatang i-judge yung isang tao hanggat hindi mo siya nakikilala ng lubos. Hindi naman kasi yun yung batayan ng pagiging tao, di ba? Porque may kulang sa'yo, i-judge ka na ng ibang tao. Marami man siyang mga katanungan noon. Ngayon, taas noong maipagmamalaki. Babae ako! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.